So, praise God po, we're done na po sa ating Bible reading. So, 1 King chapter 5 hanggang chapter 8 muna po kasi yun lang po ang kinaya ng battery ng cellphone ko. But, yun nga po, my highlight here is the prayer of Solomon kasi po natapos na yung templong pinapagawa ng Diyos sa kanya at yung panalangin po niya no, sa kanya at sa kanyang buong kababayan o sambayanan o buong Israel ay yung kanilang tuloy-tuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos na hindi po mawawaglit sa kanila. Yun po, no? Isa sa mga makikita po natin, no? At sinabi po ni Solomon dito na kung sakali man po sila'y magkasala at sila'y humingi ng tawad at manumbalik sa inyo, Lord, dinggin niyo po sila. So remember, as a leader po talaga, we need to pray na magkaroon po tayo ng ganitong heart, no? Even us, no, tayo mga leader, na kailangan talagang yung prayer po natin is to remind us no to come back to God whatever happened o kahit anong mangyari. So that's my highlight for this and na-bless po ako dun sa prayer na ginawa po ni Solomon dito. At talagang nakaka-bless po as a leader po no. You need to have this kind of prayer na hindi niya tayo pababayaan no. Yun nga dito po sa chapter 8 chapter 8, verse 58. Yan. Tulungan naman niya tayong maging tapat sa Kanya upang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban at sundin ang Kanyang mga batas, tuntunin at hatol gaya ng ipinag-uutos niya sa ating mga ninuno. Amen? So, let the help of God be with us so that hindi po natin malimutan at makaligtaan ang Kanyang mga salita at utos. That's my highlight for today. I hope po na-bless po tayo. God bless!